Alright? So, mayong buntag na tanan mga kaigsunan. Pasalamat na sa Ginoo sa mga prayer requests nga atong nag-gather. Kung ato nang naampo sa Ginoo. Karon maminaw ta mga igsuon sa Book of Psalms, ika-134 nga series nato. And we are still in Psalm 86. Naapata sa Psalm 86. Ug ato ning humanon karon mga igsuon. So please open your Bible to the Book of Psalm 86. Let's all stand. Magampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for this morning. I pray that you will bless us with your wisdom. Allow us, O God, to enjoy your message this morning. Please use me, empower me, O God, to deliver this according to your will. And I pray, dear God, that you will let us understand your plan para namo, Lord. Si David, daghan kayo siyang mga naagian, nga mga problema sa iyang kinabuhi, but we can also see how David was blessed by you, O Lord. And dili maihap ang panalangin nga imong gihatag niya. Apan dili sad mi makaingon nga perfect siya, pero naagihapon ang iyang kasing-kasing nimo, and that's why he is still blessed by you, O Lord. So please help us to learn kung unsa man ang mga principles nga angay namong i-learn, O God, sa among kinabuhi para karon sa among pagpangalagad nimo. Di man mi perfect, but I know that your mercy is perfect, your grace is perfect, and your provision is also perfect, Lord. So please help us to rely on you wholly. And I pray that you will allow us, O God, to honor you as we listen to your message this morning. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. Atong ipadayon ang token of triumph in times of trouble. This is part number 2. So, sometimes makaingon ta, troubled na ang atong kinabuhi, murag wa na'y triumph. Sa dihang mura ba og kanang murag wa na magyud ni, wana, this is it. No, this is it. Kay bisag asa kalingi, pansit. This is it. Wa na gyud kay lutsanan. Murag kuan na kayo kanang gubot na kaayo. Diba? Kita kanang pansit, kita mog pansit mga igsoon nga luto na nga nagtul-id tanan. Ha? Wala gyud. Bisawa pa na maluto, di man po natulid. Lisod kayo hubaron. Ingon ana na ang atong problema, mura nagpansit mga kaigsunan nga di na mahubad. No? Dili mo mahusay ba? Ingon ana kagubot atong utok. Pero kung naa ka sa Ginoo, He knows how to make it straight. Bisag unsa pa ni kagubot ang atong kinabuhi mga kaigsunan, there is still triumph. And that is why David has given us a token sa mga kadaugan sa iyang kinabuhi in times of trouble. So troubles sa kanang atong kinabuhi, that is not final. Dili na siya final. Ayog hunong yun, ayog sugot nga ni ungot ka kay troubled kay ko, pastor. Ay lang sa ko karon, pastor. Ayog sugot nga tungod sa kagubot sa imong kinabuhi, diha ra ka muhunong ba? Ayog hunong para makita nimo nga naa day solusyon ang Ginoo diay. Alright? So Psalm 86 is David's humble cry for mercy, declaring God's greatness and trusting His deliverance. Walay laing makadeliver. Para ni David, walay laing makadeliver sa akong kinabuhi kundi ang Ginoo ra gyud. And that is why his trust is upon God. Kung kita ang atong pagsalig naa lang gyud sa Ginoo mga igsoon, wala sa tao, wala sa bisan unsa nga makuptan nato aning kalibutana, then ang problema man gud sa dihang wa pa tay nakuptan, Lord, tabang sa dihang na kay nakuptan, okay na ko, Lord. Next na sad, next. Ayaw hunong, manaa kay gikuptan o wala kay gikuptan, ang pagsalig nimo dapat nagpabilin sa Ginoo mga kaigsunan, because it doesn't mean nga naa tay nakuptan safe na ta. Always remember that safety is only in the hands of God. Alright? So puna na itong duha ka points this morning to finish Psalm 86 sa atong pagtuon. In number 4 na ta mga kaigsunan, steadfastness in the Spirit. Importante na. Maluya ta physically, pero inwardly dapat ligon ka. Ma-discourage ka, pwede na, makita nimo persecution diri, unya diri na ay mga tao nga kanang problematic mga kaigsunan, makita nimo, you can see problems everywhere. Sa imong kinabuhi, daghan kaayong mga discouragement. Alright?
So makita nimo mga igsoon kanang imong palitan ikaw nagtudlo ka nya, panang ang imong gitudloan murag wa gyud pagtuon nimo ba? Problema na oy. Kaya pa kasabot mo sa eskwelahan bitaw, di man na ang estudyante okay naman sila mahagbong pero kay ba mo ang mga teacher mag-uol na sila kung naihagbong sa ilang klase. Nga naman, it reflects to them as teachers. Muna, maningkamot yun na sila. Ang uban ko, tagaan na lang project para ipasar. Kaya, ma-question man sila, nga naman dagan nanghagbong sa imuhang kuan, sa imong gikuptan nga kanang klase. So, malipay na sila kung ang ilang mga estudyante dagko grado. Amo sa ni diri sa simbahan mga igsoon. Gipabantayan mo sa Ginoo nako. So dili lang kay gipabantayan, gipatudluan, gipagiyahan. O karon, asa man ko dapat malipay? Sa dihang mo tuo mo, sa dihang di. Sa dihang mo lampos mo, o sa dihang di. Di ba? Kay wa gyud baya mo gigiyahan para sa kadautan. Gigiyahan baya mo para sa kanindot sa kinabuhi mga igsoon. Pero along the way sa atong kinabuhi, makita na to problems upon problems, failures upon failures. And sometimes, di nakakaantos mga kaigsunan, mayo na ka nga grabe. Sayop gani atong leader gyud kay everything rises and fall in leadership. Uy, dili baya sa kanunay nga ang leader mo sa gubang sa tanan, pero dili baya sa kanunay ang leader mo hinungdan. Kaya pa nakasabot mo? Failure di ay si Christ. Nabiya na nga hagba sa iyang mga ginsakupan. Pero does it mean nga si Christ failure? Dili mga igsoon. So, magdepende gyapon na sa teamwork, magdepende na sa matag usa sa atong kinabuhi. And that is why God is so fair. Kung panalitan ikaw kanang agahi jud kag-o, so naay pinasahi ang Ginoo mga kaigsunan nga ihatag sa imuha to let you understand unsa nga klase nga desisyon gibuhat nimo sa imong kinabuhi. Alright? So, para ma-experience na to ang experience ni David, dapat naapod ta ni steadfastness in the Spirit. Nagbarug ta nga lig-on, nagkupot ta diha mga kaigsunan sa paggiya sa balag espiritu, pinaagi sa unsa man. Ang kaning gibuhat na to matag Sabado unsa man prayer. A prayer for guidance, integrity, and wholehearted devotion. Maunay makapalig-on mga igsoon sa imong espirituhanon nga bahin sa kinabuhi. A prayer for guidance, kinahanglan gyud ta guidance. Ayaw jud ingna kaybaw na ka mga igsoon. Ayaw jud ingna ang Ginoo Lord nakabasa na jud ko cover to cover sa Bible kaybaw na ko. Ayaw ingna ang imuhang pastor nga pastor kaybaw na ko pastor unsa nang mga gipangwaling nimo diha puno na gyud ko ayo. Di gyud ka kaingon ana mga igsoon. Because as long as we live, we need to learn. Kung nag-evolve ang sala, dapat mag-evolve po imong knowledge. Ang imong knowledge, kuha na siya, stagnant. Ang imong knowledge, kanang karaan ba? Unya, kay high-tech na magkaigsala. Wala man nimo gi-upgrade ang imong knowledge. Sa dihang nakabasa na ka. Kung man ako nagbasa, di na ka mubalik o basa. Balik-balikaw kung nagbasa, i-upgrade na sa Ginoo imong knowledge sa iyang pulong. Ingon ana ka powerful ang pulong sa Ginoo mga kaigsunan. We need guidance. And we need to let the people see, no, not only God nga makakita mga kaigsunan, kita mo gyud sa Ginoo kung unsay atong kanang gibuhat sumala sa atong nakatunan sa iyang pulong. Kay ba mo siya nituman ta o wala. Pero people also are watching us and reading our life. So diha nila makita ang imong integrity. So, gikan sa paggiya sa Ginoo nimo, diha ma-build ang nindot nimo nga kanang kinabuhi, ang imong integrity makip na nimo mga kaigsunan. Alright? So, ang imong devotion sa Ginoo dapat wholehearted. So, it means steadfast in the Spirit juga. In Psalm 86:11-13, kung sa gingon sa Bible diri, teach me thy way. Nagpag-guide yun si David mga igsoon. O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart
to fear thy name. If God will not unite our heart, mga igsoon, sama sa gihangyo ni David, gubot mismo kining atong kinabuhi. Nakabantay naman tingalita nga kanang di ka mahimutang ba gubutas kung utok ron eh. Ang nakasuway mo wala. Nga murag wa kay peace, gubot kaayo. Sa kung saan mo gunahuna, di matakdo akong utok. Usa pa lang kakabuo ka, pilti ng gubuta. How much more, ibutan na ni mos grupo. How much more nga, imo na lang itapad niya to sa laing tao. Di ba ka magkagubot po na iyang kinabuhi? Kay nag-istorya niya nimo, gigubot ang imong utok, gubot kaayo. Sa dihang mo istorya siya nimo mga kaigsunan, no sa may mahatag nimo niya, kahusay. Gubot sad so siya, matakdan kay mas makatakod maning gubot kaysa kahusay. Di ba? Asa may sayon? Ang gubot husayon o ang husay gubton? Asa may dali ana buhaton? Kanang husay kayo, husayan nila, gubton tanibe. Dali ra kay nagubton. Pero kanang gubutan nila, husayon tanibe. Agoy, magatubang pa mo, asa mo magatubang mga kaigsunan. Pareha na sana. Daghan mga illustration, papel, asa may dali. Tuliron ang gumot o gumuton ang tulid. Kumuta ko ng papel niyo niya. Asa may mas dali? Mas dali ganing pagguba. Lisod ang pagtulid. Manaara ato na isalig sa Ginoo mga igsoon. Muna ningon si David, Lord, ang akong utok gubot, unite my heart to fear thy name. Kay kung gubot ang atong unahuna mga kaigsunan, wala nakafocus na diha. Awa na, bisag unsa pa isulti si Ginoo, gubot kay mong utok ni kasud. So kinalan mahusay ni atong kasing-kasing mga igsoon. In verse number 12, English Bible, I will praise thee, O Lord my God, with all my heart, and I will glorify thy name forevermore. It is God's desire that wholeheartedly ang atong devotion sa Ginoo na agyud mabutang nato diha tibuok kasing-kasing mga kaigsunan. So sao man niyo pagtibuok kasing-kasing piting gubuta? Di ba? Munahan niyo ni David mga igsoon nga, Lord, unite my heart. Hiusahan ni ako kasing-kasing because I want to praise you with all my heart. Gusto ni David nga way kahati ang Ginoo sa iyang kasing-kasing. Tibuok yun, mahatag niya ngadto sa Ginoo. In verse number 13, for great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Tanawa, kita gi-deliver na batas Ginoo? Gitagaan na batag promise eternal life? Praise God, mga igsoon. Si David, iyang gisgutan, wala pa'y eternal salvation gi-offer sa Ginoo sa iyang panahon. Pero iyan ang dimension, mga kaigsunan, ang imong mercy toward me, Lord, is great. Gi-deliver nimo akong kalag from the lowest hell. May pa siya, naka-mention siya anak, mga igsoon, kita. Unsa man na klase pasalamat atong gihatag sa Ginoo tungod sa iyang paghatag nato og eternal salvation. Wa man nakadawat si kanang David sa iya tibuok kinabuhi mga igsoon, wag siya kadawat og eternal salvation. Pero siya na mention gyud niya, Lord, salamat kaayo imo kong giluwas. So duha ka klase ang pagpasabot ani mga igsoon sa verse. Si David, grabe ay iyang mga problema. Murag yung impierno, mga igsoon, niya, gi-rescue, giluwas siya sa Ginoo. And it's also speak about Sheol, kaning hell diri, kaning, kuan gyud ba, kanang eternal death. Giluwas, according to David, giluwas kuning mo, Lord. Kita mga kaigsuonan, gitagaan nata sa Ginoo og assurance. Nga di na ka maimpierno, kay gidawat na nimo si Kristo sa imong kasing-kasing, luwas na ka, so kumusta maning tagalangit diri sa kalibutan? Unsa na may atong image diri sa kalibutan nga mga tagalangit? O kamoy tubag ana. Mailhan ba ka nga tagalangit? Mailhan ba mo tagalangit?
Tanawa ra mo. Ako believe kay kung ni Tagalog mga igsoon, bisag asa sila magtagalog yun na sila. Bisag asa. Moani sila Cebu, magtagalog sila. Moadto sila og Negros, Iloilo, moadto sila og Baguio, moadto sila og Bicol, moadto sila og kanang Mindanao, ingon na Tagalog yun na sila. Di nila usbon ang ilahang lingwahe, ang ilahang dialect, di nila usbon. Believe kay ko eh. Pero kita no, kita. Nigadto na itong Negros. May punta oy. Maayong agat Di ba? Pagkanto na itong Manila, may bakit punta oy. Bakit? Di ba? O depende sa maatubang na to. Makatubang ita o kanang kwan, kanang Amerikano, awa na ay mo shift din ang itong utok in English. Makatubang itag Hapon, mudritso rin tagsulting hinapon, bisag din nila, basta hinapon, wakaranay. Sayonara! Umapagay inyong pagkita, sayonara na ka. Manikamo taba, og kanang adapt bitaw, ingon ana, klase mga kaigsunan, pero dapat dili na to na i-apply sa atong pagkakristohanon. Monig kuyaw kung sa atong kristohanon kinabuhi, si Buano gyapon ang atong style ba? Murata og kanang gitawag og chameleon. Kung kuyog na to mga unbeliever, mura po tag unbeliever. Kung kuyog na to Christian, praise the Lord po ta. Kung kuyog na to ang mga Muslim, mura po ta og mag-Muslim. Wa man kay baruganan. Kumusta man na imong kasing-kasing? Pag imo nang i-intune, ipa-intune nga tos Ginoo mga kaigsunan, wherever you go, you stand as a Christian. Dapat steadfast ka in the Spirit. Ayaw siya i-change mga igsoon. Hadlok magkadebatihon. Di man ka makigdebate, barugi lang. Kung unsay sakto, barugi kung unsay doktrina, barugi kung unsay klaseng kinabuhi ang Kristohanon dapat na. Mo na, bisag asa ka mo adto, mailhan jud ka kana siya, Christian na siya. Ana kanindot, pag kanang refine nga mga Christian bitaw, ang tawag nila Baptist. Kana bang mubarog jud unsay gisulti sa Bible? Baptist na. Wa mo nalipay ana. Kumusta man mo mga baptismo? Mailhan ba mong Kristohanon? Bisag kana na lang. Mailhan ba mong Kristohanon? Kinabito ko yung maka-istorya, unsa na inyong kwan, kanang sir, unsa na inyong baptisme? Mao di ay. Mao di ay. Musubay gyud ta, we are what the Bible says. Kita mga Baptist, kita mo'y naila anak mga igsoon nga haniti sa Biblia. Nanimuyo pinaagi sa unsay gisulti sa Bible. Pero kung di na makita sa itong kinabuhi mga kaigsuonan, wala. O nga rason ana, because you are not steadfast in the Spirit. Dali ra ka mapaling-paling. No? Si Buano man ta sa ato ang pagkatao, dapat sa atong pagka-espirituhanon mga kaigsunan, dapat steadfast ta, barugan ni nato, unsa ta, di ta mag-usab-usab sa atong lingwahe. Unsa rin lingwahe nato mga igsoon, what the Bible says. Wa man na sa Bible. Kung ito na yung magutana, tuo mo ang nana sa Bible. Based yun ta sa Bible, na wa na may mulali sana. Wa na gitudlo sa Bible, di na ko na siya buhaton. Gitudlo man na sa Bible, mo na ako nang gibuhat. Alright? So, key thought ani. True worship flows from an undivided heart. Ang true worship, mo-flow na siya mga kaigsunan kung ang imong heart nahiusa. Nahiusa diha sa paghimaya sa Ginoo. So, sa dihang mo ani ka sa simbahan, dapat ang imong kasing-kasing usa. Ginoo ra imong reason, nganong naa ka diri. Amen? Dili kay, ang imong reason, lain-lain mga igsoon, dili whole ba? Nakailain nga rason sa imong kinabuhi. So, ang tinuod nga worship, diha na mahimaya ang Ginoo, diha na siya mo respond nimo mga igsoon kay tinuod ang imong paghimaya sa Ginoo. Pero ang true worship
mo flow ra na siya kung ang imo kasing-kasing usa. Number 5, and last, strength in the storm. Naay bagyo. Karon si Wilma, mulanfall. No? Probably karong gabi or ugma, according sa news. Pwede pa mausab. Muagi sa Cebu. Muagi sa Cebu. Muagi siya tunga-tunga sa Philippines. Pwede pa na pa-change. Pero mga igsoon, ang ingon diri gitudlo sa Bible na storm sa atong kinabuhi, di na ta kinahanglan maghuwat og ganang sa mga storm diha. Ang atong kinabuhi wa pay bagyo sa nature mga igsoon, kaning atong kinabuhi unsa nang signala ang bagyo diha. Di ba? Tanan mo magian mga lagpot. Tanan mga tao magian nimo mga lagpot. Kay ngano man, grabe na intensity sa imuhang kanang hangin, ang gikusgon, grabe na kaayo. No? Kuha na gyud ka kanang sa tawag na pagkusog signal number 5. Sa tawag na kanang super typhoon, no? So, super typhoon na ka kay inig-storm ana, mo man pagsugod ni sugod ng kusog. Nagsugod pa ka og kanang low pressure area. LPA pa ka, LPA. Murag kasaputo na ba? Ang iniswagan sa kanang mga butang na murag kinakuha na LPA na na. LPA, di ba? Mo na nga pagdili na nimo maatiman mga kaigsunan, mahimo na lang siyang tropical storm. Signal number 2. No, kuha ko na sayo. Then signal number 3, storm na ka. No, grabe na, bagyo na jud ka. Madugay, mabot kag signal number 5. Wa na, pwede na mabuak na imong pamilya. Buwag na ta. Signal number 5 na. Di ba dapat ang number 5 is grace? Giguba man ang grace. Di ba? Dapat na kay strength sa panahon sa bagyo mga kaigsunan. So despite opposition, David trust in God's compassion and deliverance. Mao na iyang strength. Ang strength ni David is not within himself. Ang strength ni David is in the Lord. Naa sa Ginoo ang iyang kusog, wala sa iyang kaugalingon. Mao na grabe manig abilidad si David kung mayong ka-warrior, di gani siya mahadlok og giant gani. Si Goliath, wa siya nahadlok samtang bata pa siya. Alam ba na sa diyang nidako na siya. Di gani siya mahadlok mga igsoon, daghan siyang gipuo kay ni Saul. According sa mga gikanta mga igsoon sa Bible, si Saul pinara gipatay, pero si David perti daghan gipatay. So dili ni siya talawan nga hari. Muasdang gyud ni siya, musagubang ni siya mga igsoon og gubat. So di ni siya talawan, dili ni siya weak nga pagkahari. Pero ang iyang pagsalig, ang confidence niya, wala sa iyang abilidad. Naa sa Ginoo. Murag kita, bisag unsa pa ka maing laki atong tanaw nato mga igsoon, sa anak a field, maayo kayo ka, ayaw yung rely anak sa imong kaugalingon. Still, rely on the Lord's guidance. Rely on the Lord's approval. Dili ta kay abik kay bawta, di na ta magpa-approve sa Ginoo. Mura daghan kay pakyas atong kinabuhi mga igsoon because we forgot to ask the Lord's approval. Pataka na ta, diretso na ta, ug ambak ang mga desisyon mga igsoon nga dili ta nalanghid sa Ginoo. Nakasabot ta? So mo na ang kapait, mo na si kasagaran sa mga kanang membro sa simbahan, ang kanang pastor mo may representante sa Ginoo. Pwede magud ka mingon pastor, ako ipapray nimo pastor. Nindiritso ra mog layat, tuwa na ka dito. Naman nilayat na ka diha. Unya diha pa ko kay baw nga pakyas na yung kinabuhi anang linayat. Layat ninyo diha. I do not know everything, but I can pray for you. And that prayer is very important mga igsoon. Because we need to ask the Lord's guidance. We need to ask the Lord's will. Unsa may iyahag kabubuton. So when the Lord speaks to His man, to tell you unsa iya kabubuton mga igsoon according to the peace that God will give to us.
ihatag na nako nimo mo ni ang kalinaw gihatag sa Ginoo. Delikado na imong gibuhat ron. O maminaw ka. Pero kasagaran sa mga membro kay settled naman ilang utok. Usa na ba? Usa na. Usa na kung utok, pastor. Kung sa pa imo iingon, di na ko maminaw na kay usa na kung utok. Kisa may nag-usa anak, Brad. Naaba ka sa Ginoo nagpangayo ana imong pagkausa? Di ba? Importante na mga igsoon kay para igabot sa bagyo, nara bagyo gyud. Di ka mapalid. Kay ang kalig-on ni David naa sa Ginoo. Ang pagsalig ni David naa sa Ginoo. Naa sa kanang deliverance. Wa man siya nag-ingon mga igsoon nga dili siya mo sagubang og kanang failures. Wala. Mabitaw ni salig siya. Ang iyang pagsalig, dili lang kay sa paggiya, kundi hasta sa pag-deliver. So meaning, i-consider ni David nga rises and fall sa iyang pagkahari na ang Ginoo. Sa Ginoo siya nagsalig. Kay, kung kita, may punta nga ako, di ko mo fail yun. Kasi ninyo diri, di ka mo fail yun. Mo fail man yun ta, mabitaw ninyo na Ginoo. Do not judge each other. Kaya nga naman, mga pakyas rin yun mo. Walay tao aning kalibutan nga di mapakyas. Ako mapakyas ko, kamo mapakyas mo. So kung mo-dwell ta diha sa mga pakyas nato, mga kaigsunan, na. Way matibuok na to eh. Di ba? Kung magbase ko sa inyong failure, ay di na kumusalig ninyo eh. So kung nagsige mo tanaw sad sa mga failures nga nabuhat na ako mga kaigsunan, amo na di po bumusalig sa pag-guide. Pero kung naata nagsalig sa Ginoo, mo na di gyud ta muhunog og kinuptanay. Mangalagat tas Ginoo hangtod kang turan, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, hangtod mga matay ta mga kaigsunan, magpadayon ta, magpabilin ta mga lagad sa Ginoo. Mo na iya gitudlo nato diri sa kanang Psalm 86. Now in verse 14 to 17 unsay giingon sa Bible diri. Ingon si David, "O God, the proud are risen against me, and the assemblies of violent men have sought after my soul, and have not set thee before them." Kuyaw ni mga tao, mga igsoon, nga wag iway giilag Ginoo, mo na nanigukod nimo. May tabo pa ni sa atong kinabuhi? Unya mo gamit sa bayan na sila Ginoo. Pero ang ilang Ginoo, dili samas Ginoo nga imong gialagaran. Kaya sultihan ta mo mga kaigsunan, if you believe that that person nangalagan isa sa Ginoo, nga imo sang gialagaran, awayon ba na nimo? Di ba? Isettle na nimo, ihabiya ka sa Ginoo, niya ako, iyapog ko sa Ginoo, pariha ta Ginoo gialagaran, niya mag-away ta. Di malipay Ginoo ani. Ato ni istoryahon, pero nga nung mag-away man jud. Di ba? Si banag si asawa, nga nung mag-away man jud. Ginikanan og anak, nga nung naamay friction. Members to members, nga nung naamay mga disagreement, unya mag-away sa ilang disagreement. Members, pastor, mga igsoon, naay friction, nga nung naamay ingon anak, nga usa na may atong gialagaran. Usa ra gyud mga igsoon, masabtan na to, nga nung naamay lalis. Because wala na nato gi-consider na ang Ginoo may magbuot sa atong kinabuhi. Ang both sides, wala nag-consider. Kaya kung panalitan ang usa ng away, gi-consider sa usa nga, Ginoo may tag-iyan ako, sige lang, awayan lang ko, makasabot ra ka. Pero wa man sa kaka-consider, ngaway po ka. Nga no, good town. Di away kung away. Unya, kisa may nalipay, anak. Balihan ng away, be. Kisa may naadiha. Di ba? Unsa may goal sa yawa, mga kaigsunan. Baliha ang yawa. Ining Lisa. Mo na'y tinguha sa yawa, nga maglagyo mo. Away. Asa nagsugod? Away. Ang yawa, nagpatunga. Go! Siyang tinguha. Nga maglagyo mo. Di na mo magtagad. Ang tanaw siya netabo sa mga Kristohanon. Conflict, di na magkuyog.
conflict, di na magtinagdanay. O nakabantay mo sa lihok si Yawa? Successful siya? O nga nung nahimo man siya successful, nga pildi naman tana siya. We allowed him to be successful sa atong kinabuhi. O na siya, kay bagyuhon na ta siya, mga igsoon, wala, niko na ta. Asa naman ni atong kusog? Tunga-tunga sa bagyo. Wala din na tugutan mga igsoon, nga duwaan ta siya, ani. Nasumbong si David, sumbong siya sa Ginoo, Lord, the proud are risen against me. And the assemblies of violent men have sought after my soul. Nakaabot na ba sa iya, ha? Wala pa. Gisumbong na yun niya. Gisuklan ba niya diritso? Wala. Iyaw siya gisumbong. And have not set thee before them. Wala ni sila pagtuon ni mo, Lord. Gigukod ko nila. Verse 15, But thou, O Lord, art a God full of compassion and gracious, long-suffering, and plenteous in mercy and truth. Tanaw ko sa iyang pag-ilas, Ginoo. 16, O turn unto me and have mercy upon me. Give thy strength unto thy servant and save the son of thine handmaid. Diya pa siya ninyo, Lord, prepare me sa ilang pag-atake. Kita, gyatubang na yun nato, mga iso, ng mga persecutor. Huwag ampo-ampo. Ang sa'yo tabo? Wala. Gubat, mga kaigsunan. Gubat. Amo na hinahitabo sa mga Kristohanon. Pildiro ang mga Kristohanon tubangan sa Ginoo because we allow the devil to take control. We allow the devil to win. So naarag yun nato, ningon na ko ng Ginoo. Karon ha, sa panahon sa church, ningon ng Ginoo, hingin ni ang yawa, kay mo palayo na siya. Ganong ningon man ng Ginoo, hingin ni ang yawa, we already have the Holy Spirit within us. We can rebuke the devil. Pwede na to siya palayason. Get thee behind me. Get away from me. No, palayo, nako, Satanas. Pwede na to na siya i-rebuke sa ato ang hunahuna, mga igsoon. Pero sa mga nga, ato man siya gipaminaw. Kung sa'y proof ni mo, pastor, nga ako siya gipaminaw, ngano naglagot man ka? Kung ang Ginoo ba imong paminaw, maglagot ka? Maglagot ka kung naiyawa sa imong utok. Kay the more ka maminaw sa Ginoo, i-receive nimo iyang pulong, it will make you calm. It will make you happy, joyful. Kay mo na'y power sa pulong sa Ginoo. Mabita na magbasa ka sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, nindot kayo, murag ukay-ukayon sa Ginoo, imo kasing-kasing ba? Nindot kayo, na'y excitement nga, murag mo latay-latay bitaw, ug sa kwan pa ka ng, ug makita ang power ba, ang electricity bitaw, naganaan na, grabe, nagkuha na. No? Ingana ba, kung makita pa lang ba sa mga Kristohanon, sa diyan, mubasa siya Bible, ang electricity, ang power nga gikan sa pulong sa Ginoo, nitakboy diha sa imong kinabuhi. Ninduta eh. Pero nag-ana. Kapakli-pakli naman. Nasa utok la, ayabsahon na eh. Amazing kayong Bible. Eh. Kita nga mga tao, mga igsoon, we love visual. No? Pero kani puros man litra, eh. Puros litra. Labi, mga tao, hindi kayo ganahan mo basa ba? Ganahan na maminaw, pero hindi ganahan mo basa. Makita ginigdagan kayong litra, magduka. Pero lahi ang pulong sa Ginoo. Sila mo basa ka mga igsoon, mura ka o ka lang bang nakay makita ba? Ang picture bitaw lies behind the words. Kung imo ra lang tan-awon, words ra gina siya. But when you begin to read and understand, makita nimo manggawas ang mga picture, mga igsoon, manggawas ang mga imagery. Ingon ana ka powerful ang pulong sa Ginoo. Nganong di ba nato na i-enjoy? Mao man ay mulig-on sa atong
espirituhan ng kinabuhi mga igsoon. According sa gisulti ni David, ang Ginoo ra gyud. Ang Ginoo ra gyud maoy makapalig-on niya. Muna ningon siya gihangyo niya, turn unto me and have mercy upon me. Give thy strength unto thy servant. No, ang kusog sa Ginoo gyud iyang gipangayo. In verse number 17, shew me a token for good, that they which hate me may see it, and be ashamed, because thou, Lord, hast holpen me and comforted me. So may pasabot ni David din. Kani atong mga experiences with the Lord, mga igsoon, these are the tokens that we can let people see that God is at work. So sa may ipakita nimo sa mga tao nga, this is God's answer to my prayers. This is God's working sa akong kinabuhi. Nana ba kay mga tokens? Usa na may mga tokens nga imo mapakita? Timailhan. Mga keepsake sa imong kinabuhi. Nga ang Ginoo mo ay naghimo ana mga igsoon. Ha? Naana ba ta? Kaya mo gigingon ni David, tagay kog token, Lord. Tagay kog experiences with you. Tagay kog kanang mapakita na kunila, this is how you do. That they which hate me may see it. So matapos ang away. And be ashamed. Kaya maulaw man sila. Because thou, Lord, has holpen me and comforted me. Now, remember, unsa nahitabo kang Daniel. Ang hari, wala jud kay siya wholeheartedly ni believe. Pero nayon siya, ang Ginoo nga imong ampuan, pangayui siyang tabang. Di ba? So karon, iyang gisusi kung gitabangan ba? Pagkasunod adlaw, Daniel, gitabangan ba kasi mong Ginoo dong? Paggawas ni Daniel, mga igsoon, wa man, unharmed. So, siya nahitabo, token. Si Daniel nakapakita og token nga ang Ginoo mo deliver. Ang Ginoo mo luwas. Ang Ginoo mo panalangin. Ang Ginoo mo protect mga kaigsuonan sa iyang tao. So, siya nahitabo, because of that token. Unsa may gi-declare dayon ni King Darius? Ang hari nga gialagaran ni Daniel, maoy atong tuhuan. Nga naman to? Because na token. Na proof. Na evidence. So kita, unsa may atong evidence na ang Ginoo mga kaigsuonan, buhi sa atong kinabuhi. Ha? Sa diha magkupot-kupot sa Bible, o niya, galuya atong naong. Unsa man na imong gikuptan? Bible. Unsa man na siya? Word of God. Pagkalipayan na ang tanim mo, this is the Word of God. This is my guide. Kung may plano yung sa imong kinabuhi, bahala ng Ginoo. Dapat ang mga Kristohanon, definite taon sa atong buhaton mga igsoon because God is in control. He will guide, He will bless, He will protect. Do you agree with me? Amen. Now, do you believe in Him? Di ato siya pangayuan mga kaigsunan, Lord, sama sa gipangayo ni David. Iusaha akong singkasing, giyahi ko. No? Take care of those enemies nga nagplanog dautan ako. Unya, tagai kong experiences with you that they may see. Di na kinalagubat. Para mauwawan sila. Di na sila mupadayon sa ilahag pagpaningkamot o guba sa akong kinabuhi. Kaya mo man na mga igsoon, kanang tao sig panaway ninyo, pagkita lang nga nagsorhay mo with the Lord. Sa sige nilang panaway, gisaway ka na, ikaw, hampas lupa ka, no? Naka sa upos. Ikaw na lang, sige panaway. Ikaw, naka sa, taas naman eh. Gano ako na nasa lupa. Pero magsikag mind, anak nila mga kaigsunan. Awa.
Pabilin ka diha. So mo na that's how to defeat our enemy. Be successful. And to be successful, you should be with the Lord. Do not succeed without God. That would be kanang kuan sa imo defeat na sa imong kinabuhi because mahimo na siyang pride. You will become proud. No? Ay mo na itong balikan itong mga tao na naway nimo. Na, samay mo sa saway pa kanako. Wala, di na mo i-mind. Muhilom naman na sila. Nanihilom naman, imo pag yung atuon. Nanihilom na gana. Proceed. No? Proceed. Kaya napay daghan diha nga napas taas nga, i-look down ka. But continue to look up to the Lord. Lord, you are my destiny. You are my guide. You are my strength. Ana mo ko padung nimo nganong mo adto mo ko tan-aw ubos. Mo na nakanindot. So in closing, listen to this, the God who hears our cry is the God who shows His mercy. So dagha mga Ginoo sa wapat na naluwas pag-igsoon nga atong gituhuan mga Ginoo naminaw ba na? Unsay tug-an sa Ginoo bahin anang mga rebultuha? Naidunggan di kadungog, naimata di kakita. Naibaba di kasulti. Oh, makadungog ba na? Dili. Pero ang Ginoo nga atong gialagaran mga igsoon naminaw. Naminaw siya. So ang Ginoo nga nakadungog sa atong mga pag-ampo, mao ang Ginoo nga makapakita sa iyang kaluoy. So praise God for God's mercy, mga igsoon. Mao nay ni keep nato, mao nay nakapa tibuok nato nga di ta mga bungkag mga kaigsuonan, nga di ta mahurot aning mga problema nga giatubang nato sa atong kinabuhi. So pasalamat ta sa Ginoo na. All right? Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, thank you so much, O God, for your mercy. And because of your mercy, we are not consumed. And thank you so much, O Lord, for the Holy Spirit within us. This is something that David did not experience. Pero kami, bulahan kay mi Lord, kay na-experience namo ang pag-indwell sa balang espiritu sa among kinabuhi. But please help us, Lord, not to neglect the guidance of the Holy Spirit within us. Help us, Lord, not to grieve Him in our heart. Help us, Lord, to listen to His still small voice para masabtan namo o mahibaw-an namo ang imong kabubuton nga maoy among mabuhat sa among kinabuhi. The souls of people, O God, daghan kayo according to what the Bible says, they are plenty and ready for harvest. Pero kami maoy dili ready to harvest. So please help us, Lord, not to listen to the devil nga iyahaming alinglahon sa among kinabuhi, nga magtutok mi sa among mga problema. But help us, O God, to believe in you, our deliverer, so that dili na mo i-mind kung sa mga problema na sa mga tubangan, pero ang among pagtutukan mao ang mga kalag nga nanginanglan sa Ebanghelyo kay walay kadaugan kung way kalag nga maluwas. Salamat kay Lord sa imuha nga paghiya namo og pagtudlo. Ug tanang dungog ug himaya among ibalik kanimo karon in Jesus name. Amen.